Oh, congratulations nga pala mga bossing sa ating pinakabago at ine-expect na natin pagbabago or bagong maa-appoint. Oo, sa bansang Pilipinas, putang ina. Ito talaga sabi ko nga sa inyo eh. Noong nakita ko tong tong balita, kasi breaking news yan ngayong araw na ito eh. May bago na po tayong PNP chief. Palakpakan po natin si General Nicolas Torre III. Ang bagong PNP chief. Nako, sigurado ako mga bossing na yung mga congressman natin, hindi pala congressman, yung mga PNP generals na mga PMAers, yung mga last PNP na graduate ng PMA, naku po, sigurado ako tumataas ang kilay nila ngayon. Kasi usually may pila yan eh. May pila yan mga bossing, yung pagiging hepe ng PNP. May pila yan. Oo, so alam natin na itong si Police Major General Nicolas Torre. Kasi nung nakaraan, Brigadier General lang yan eh. Ngayon, Major General. Tapos ngayon, biglang na-promote na siya to 4-star General. This issue naman, yung from 1-star General to 4-star, nangyari naman yan. Even nung time ni Pangulong Duterte, nangyari yan. Ang pinili niyang maging PNP chief ay si Bato de la Rosa na 1-star General lang. Hindi nga. Si Bato de la Rosa nga, lang siya. Nung siya ay maging PNP chief, mga bossing, siya ay hindi nga siya regional director eh. Kasi pangarap niya talagang maging RD ng Davao. Yung region 11 director. Pero PNP Davao siya. Davao City Police Chief siya ng Davao City. Tapos from Police Chief ng Davao City, bigla siya naging naging PNP chief. Madami rin tumaas ang kilay dun. Oo. So, nangyayari talaga na kahit minsan ang ranggo mo kumbaga kulang ka ng stars para maging PNP chief. Discretion nga kasi ng presidente. Kung ikaw ay gusto ng presidente, talagang kahit na ang ranggo mo may nauna sa iyo sa pila, ay pwedeng hindi ka talaga maging PNP chief. Kaya nga, sabi ko, medyo matataas ang kilay nung mga nauna sa kanya. Kasi dito sa PNP, hierarchy rin kasi yan, seniority. Siyempre, merong mga PNP chief na magre-retire na ngayong taon na ito, na mga PMAers na ine-expect nila na they are second in line. Tapos, kasi pangarap naman talaga ng mga pulis lahat yung maging PNP chief. Pero hindi nga lang lahat sinuswerte. Siyempre, kailangan active ka sa serbisyo para maging PNP chief ka. Kung kung magre-retire ka na ngayong magre-retire ka na ngayong taon. Wait lang, may tumatawag sa. So, yun ang natin. Yun ang yun ang issue natin, yung mga PNP officials na mga PMAers. Kasi nga, noon, pagka PNP ka, pwede kang PMAer ka, pwede kang maging PNP. Raffle kasi yan. Pero ngayon, nagkaroon na sila ng parang kasunduan na kapag PMA, sa military lang magsiserve, tapos PNPA, sa PNP. So may rivalry yan. May rivalry yan. Sabi nga nila, iba daw ang turo at disiplina ng PMA at iba daw ang disiplina ng PNPA. PNPA says medyo mas magaling sila. Siyempre, hindi na magpapatalo yung mga PMAer. Sabi nila, hindi mas mahuhusay kami, mas matatapang kami. Ganun. So, meron na yung rivalry. So, kaya na yan, hati na yan yung mga PNPA. Ito si General Torre ay graduate ng PNPA, hindi po PMAer yan. PNPA yan. Kaya nga masasabi natin, kung ikukumpara mo siya sa iba,
Yung mga dating mga naging PNP chief ng mga PMAyer, pag nakita mo talagang malaki yung paggalang ng isang PMAyer sa batas. Oo, pero ay wait lang ha. At ayun nga. Yung mga sigurado ko yung mga PMAers ay talagang tumataas ang kilay ngayon dito. But simulan na natin dito kay General Torre. Ayan. Palakpakan natin si General Torre by the way. Si General Torre kasi pinaghirapan niya yan eh. Sobrang pinaghirapan niya yan. Ako'y naniniwala na talagang pinagpaguran niya yan. Kasi marami ang hindi naniniwala o hindi ini-expect ito. Kasi naman ito si Bongbong Marcos parang buang din eh. Meron pa siyang pa bitin-bitin eh. Meron pa siyang pa surprise sa kanyang press conference eh. Alam naman ng taong bayan kung sino yung magiging susunod na PNP chief. Diyos ko naman. Pero kung halimbawa, itong ang pagiging PNP chief ni General Torre, kumbaga, ine-expect na natin talaga parang ulan. Parang ulan. Paglabas mo, makita mo, makulimlim. Alam mo, uulan. Pero iniiwas pa nila, inaano pa nila. Inuurat-urat pa nila. Ito si Remulla, inuurot-urot pa eh. Inuunti-unti pa eh. Alam naman ng taong bayan, feeling nyo naman, excited kami sa kabalbalan na yan. Kaya ayan, siya, syempre pinaghirapan niyan, imaginein mo. Dating ano lang to ito ay dating taga NCRPO. Na taga NCRPO na sumikat itong taong ito. Coronel pa siya nun. Sumikat siya dun sa road rage. Si Boy Casa. Si Boy Casa. Kasi nga, na ano yan kay Tulpo. Yung nagkasa ng baril nyo, nakabisikleta yung kalaban niya, binatok-batukan niya pa. Dating pulis pala. Tapos ngayon, si General Torre, dahil kaibigan niya yun, pinag-explain niya. So lumalabas doon sa investigasyon na putang may kasalanan pala talaga yung nakakotse, hindi yung nakabisikleta. Tas ito si Torre, alam mo naman, bias, dahil kaibigan niya, parang binigyan niya ng platform para maglabas ng kanyang statement nang hindi man lang bilang isang pulis, sana yung kabilang side kinausap mo rin, di ba? Para sana mabalanse mo kung sino, hindi yung kaibigan mo pag-aanuhan mo, kakilala mo, iano mo na kagad, siya na kagad yung kakampihan mo. So nakikita na natin yung ugali ni General Torre noon pa lang na meron talaga siyang pinapanigan. At dahil binas siya ng media at saka ng netizens at ng mga Pilipino, na pilitan siyang mag-resign sa kanyang tungkulin dyan sa NCRPO. Kala ko mag-resign sa pwesto eh. Yung pakala mag-resign sa tungkulin, so nai-assign siya. Nai-assign siya mga bossing sa I think somewhere in Leyte. Dyan sa Leyte, mga bossing, na-assign siya dyan. Tapos, nang nangyari, na persona non grata siya. Bakit? Na persona non grata yan dahil nakikialam daw sa politika. Dapat ang isang pulis kasi, nasa gitna ka, non-partisan ka. Pero ito daw si Torre, nakikialam daw or may pinapanigan sa politika, namumulitika. Nagagamit ng politika, kaya naging siya dyan, naging persona non grata. Paano mo masasabi na wala siyang tendency na ganun? Dito na nga lang yung sa unang kaso niya dyan sa NCRPO. Binigyan mo ng platform yung isang tao na makapag-explain. Yun pala, yun ang may kasalanan, yung naagrabyado. Hindi mo man lang hininga ng ng opinion, no? Kaya ayon, makikita mo talaga si General Torre, meron siyang ganun na na personality, yung siya, yung padri-padrino, parang ganyan. So nung na persona non grata siya, mga bossing, napunta siya sa Davao. Alam naman natin na bago siya mapunta ng Davao, nagkaroon na ng KOJ siege, yung the day of infamy. May namatay na 2 dyan sa Kitbug dahil sa kaso ni Risa Ontiveros.
kay Pastor Apollo Kibuloy. So, noong yung unang hepe, ganun ang ginawa, may namatay, pumalit siya, pero mas malala yung ginawa niya, mga bossing. Grabe ang panghaharas ni General Torre talaga sa Davao City noon. Yung magja-jogging kayo, naka full battle gear, di ba? Oh, tapos pinasok niya yung KOJC. Oh, kasi before niya pasukin yung KOJC, so syempre pinasok na yun ng PNP nung una. O hindi na sila ulit pwedeng pumasok doon nang yun pa rin yung gamit nila. So kailangan pumunta sila doon, wala silang nakitang gusto nilang arestuin doon. Yung warrant na yun, babalik na yun sa korte at sasabihin na hindi nila na-aresto. Wala doon sa lugar. So ngayon kung papasok sila ulit doon, kailangan ng panibagong warrant. Ng alias warrant para makapasok sila ulit doon. Eh yung alias warrant of arrest, mga bossing, sinerve na yon ng NBI. So nagpunta NBI using yung alias warrant of arrest. Hinanap si Pastor Kibuloy sa compound. Wala talaga. So lumabas. So na-serve na yung alias. Ngayon, biglang ilang gabi, biglang sumugod si General Torre diyan sa KOJC. Kaya tinatanong ng abogado, what is the basis of you going inside? The alias warrant of arrest has been served by the NBI a few days ago. So ano yung meron kang dokumento para maging legal yung operation na ito? Oh, ang pinakita niya, meron siyang pinakitang warrant of arrest, ang pangalan doon Sylvia Simanes. Tapos ang address ay Pasig. So sabi ni Attorney Torion, this is Jessica Simanes and the address is Pasig. So this is Davao. You are in Davao City. And Miss Jessica Simanes does not reside here. So, hindi po valid yung inyong pagpasok. Ang sinabi ni Torre nun, this is not the right place to debate. Idemanda nyo na lang ako. Haharapin ko kayo. Papasok ako sa ayaw at sa gusto nyo. Ganong klaseng pulis si General Torre. Walang rule of law. Siya ang batas. Ganon siya. Oh, so pumasok siya doon, kinubkob niya yung KOJC ng 16 na araw, unang araw, pangalawang araw, tatlong araw. Nandoon siya, pang-apat na araw, ayaw niya nang magpunta. Eh kasi sa unang araw pa lang naikot na nila yung buong compound, lahat nahalughog na nila. Wala silang nakita. So ngayon, doon nauso yung heartbeat. Oo, na may heartbeat daw silang nakikita, may bunker daw, naghukay-hukay pa sila. Pero sa sobrang pahiya niya, wala siyang nakita. Pinagtakpan niya pa yon, yung hukay, hindi daw totoo. O ano daw yan, Photoshop daw yan. Tapos biglang pagdating sa Senate inquiry, inamin niya. So ganong klase si General Torre. Kinukwento ko lang, alam naman ng taong bayan. General, wag ka mapipikon. Alam naman ng taong bayan niyang yung kwento na yan. Oh. And the history goes on. After ng Davao City, sumuko na si Pastor Kibuloy at kasalukuyan pong dinidinig at didinggin yung kaso ni Pastor. Kasalukuyan po na for resolution na yung kanyang motion to post bail at yung kanyang hearing ng bail. So I think sa July or this coming June, sisimulan na yung hearing sa korte. Okay, fast forward. Na-promote po siya dahil dyan. Naging po siyang CIDG Secretary or CIDG Chief. Tapos, nakita nyo naman yung nangyari kay June Abines. O hindi ba? Dahil medyo sensitive si General o kaya kinasuhan niya si June Abines. Ang daming kinasuhan yan. Kinasuhan pa si Pangulong Duterte. Kinasuhan si Banatbay at ang mga administrators, pati si Torion. Kinasuhan yan. And then yung pinakahuling ginawa niya, which is huling-huli ang kanyang pagiging incompetent in terms of yung pagpapatupad ng batas. Kasi nagkaroon ulit ng Senate inquiry patungkol dyan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. So kinidnap si Pangulong Duterte. Siya na naman ang ginamit
Oh, siya ang nagpatupad. Tapos maraming irregularities, ipinaliliwanag sa kanya yung mga batas na nilalabag nila. Ang sagot niya ulit, are we doing this the hard way or the easy way? O kahit ano pang problema nyo, ihabla nyo na lang ako. Haharapin ko kayo sa korte kung kakalad ka rin ko. Itong matandang ito papunta ng Hague, I will do that. Kasi yun ang utos sa kanya. Oh, so ganun siyang klaseng hepe. Oh, ang problema natin nito mga bossing. Oh, ang problema natin siya ngayon ang PNP chief. So anong klaseng PNP chief anong magiging klaseng PNP chief si General Torre? Oh, kayo na ang bahalang sumagot. Pero ako kino-congratulate ko siya. Kino-congratulate ko si General Torre because he earned it. Talagang pinaghirapan niya yan. Kaya palakpakan natin siya. Pinaghirapan niya yung posisyon na yan. Pinaghirapan niya yung ano na yan. Kasi talagang maraming nagalit kay General Torre. Aminin natin, General Torre, marami talagang nagalit sa'yo. Kahit ano pang pangungumbinsi mo na sikat ka pa rin, despite everything, alam natin na majority ng mga Pilipino, especially yung dami ng lumabas na mga Pilipino nung birthday ni Pangulong Duterte, lahat yan, galit na galit sa'yo. Oo, alam naman natin yan. Pero, I wish you all the best. Sana ay bilang PNP chief, which is alam naman namin na mas susundin mo si Bongbong Marcos kaysa sa batas. Dahil mukhang hindi mo rin naman talaga alam yung batas dahil sa nakikita namin kahit na yung pagtatanong sa'yo dyan sa Senado, ang dami ng mga kasinungalingang nahuli ka mismo sa bibig mo. Oh, so para sa aming mga Pilipino, sorry to say, sa ayaw at sa gusto naman namin, kayo naman ang masusunod eh. Oh, pero nakabantay po kami sa lahat ng inyong mga galaw, ng mga kilos. At ini-expect na po namin, kumbaga, hindi na po kami nagugulat. Hindi na kami nagugulat and more harassment to come coming from the PNP. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at